Ako naman, Iyo, ano naman yung ginagawa mo? Ito po, nanonood lang po ako. Gusto niyo pong sumama? Ang ganda pa yung movie, oh. Ako, huwag mo na akong isali dyan sa ginagawa mo. Ang bihira tong batang to. Sasakit pa yung ulok sa'yo eh. Bakit naman po? Nanonood lang ng movie, tapos laptop, nagpapahangin. Ano pong masama doon? Yun na nga ako eh. Nagla-laptop ka na. Naka-TV ka pa tapos naka-electric pa, hindi ka nakontento. Lola, kakatapos lang po kasi ng mahabang exam namin. Gusto ko lang po mag-unwind. Hindi naman po masama yun, di ba? Ako, hindi nga masamang mag-unwind. Kaya lang, yung bill natin, tataas na naman. Eh, sa dami ng nakabukas na appliances, tignan mo. Sorry po, Lola. Ba't kayo naglabas ng calculator? Siguro ikwentahin niyo yung sakit ng ulong binibigay ko sa inyo, no? Ay nako, Apo. Hindi kayang kwentahin ng calculator yung kakulitan mo. Pero, huwag ka munang magulo dahil kukwentahin ko muna yung bill natin na babayaran natin sa katapusan. Wow, Lola. Kaya niyo kwentahin kung magkano yung electric bill natin? Ang OA mo naman, Apo. Parang yun lang. Madali lang mag-compute ng electric bill. Gusto mo malaman kung paano? Sige po, Lola. O sige, panoorin mo to. Mga classmates, gusto nyo bang malaman kung paano computein ang electric bill nyo sa bahay? Para makatulong kayo kina nanay at tatay na malaman kung paano ang estimated na babayaran nila sa katapusan ng buwan. Sounds difficult mga classmates? Nako, magugulat kayo dahil simple at madali lang mag-compute ng electric bill. Kung paano, sundin lamang ang mga sumusunod. Step 1. Alamin ang huling reading ng inyong electric meter sa nakaraang buwan na bill. Ito ang previous reading. Step 2. Tignan ang inyong electric meter o kontador at alamin kung ano ang present reading. Step 3. Ibawas o i-minus ang nakuhang present reading sa previous reading. Ang resulta nito ay ang electric energy consume ninyo simula ng previous reading hanggang sa present reading in terms of kilowatt hour. Last step ay i-multiply ang electric energy consume sa rate o presyo ng kuryente bawat kilowatt hour. Makukuha na natin ang estimated electric consumption on a specific month. Sobrang simple lang, di ba? Ngayon mga classmates, gusto nyo bang malaman kung magkano naman ang ibinabayad sa isang appliance buwan-buwan? Halimbawa ang 0.01 na kilowatts na ilaw. Una, i-multiply ito sa number of hours na ginamit sa isang araw. Pagkatapos, ay i-multiply ang naging sagot sa 30 days. Panghuli ay i-multiply ulit ang naging sagot sa peso per kilowatt hour na itinalaga ng inyong electric company. Magkaka-idea na tayo kung magkano ang binabayaran natin monthly sa isang appliance. Ang kaalaman natin sa pagkukompute ng electric bill and electric appliances ay makakatulong sa atin para makapagtipid ng kuryente at para maagang mapaghandaan ang babayaran nating electric bill monthly. O mga classmates, lagi nating isipin na math is useful para lagi tayong motivated.